Hello, lovely soul, and welcome back po sa aking channel. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong spiritual journey? I hope na nakakayanan nyo po yung mga pagsubok na pinagdadaanan nyo. And makakaasa po kayo na lagi kayong kasali sa aking mga panalangin. Ngayon po ay magsasagot ako ng tatlong katanungan. Ang una po ay mula kay R&R Brothers. So lagi raw po niyang nakikita ang orange na pusa. Anong ibig sabihin nito? Bilang ang pagkakaroon ng spirit animal guides na pusa o na orange na pusa is kumakatawan po ito sa pagiging playfulness, intuition, and adaptability. So tinuturuan ka po nito na pagkatiwalaan mo ang iyong instinct, ang iyong guts. And yakapin mo po ang mga pagbabagong darating sa buhay mo. So kailangan maging adaptable ka po. And yun nga po is maaaring mensahe po ito mula sa iyong spirit guides na kailangan is pagkatiwalaan mo yung iyong guts, okay po? Yung iyong instinct. And maging creative ka po. Okay po? Maging creative ka para maipakita mo yung iyong authentic self. Ibig sabihin na maging totoo ka, okay po? And maging creative ka para makilala mo ng lubos or malaman mo kung ano ba talaga yung kakayahan mo. Okay po? And kailangan po is yakapin mo yung pagbabagong darating sa buhay mo. And tanggapin mo po yung mga opportunities na binibigay sa iyo ni universe, okay po? Itong mga opportunity na ito is gamitin mo upang ikaw ay umunlad, mag-grow spiritually, okay po? Dahil ang pagbabago is paparating na sa buhay mo. Okay po, R&R Brothers. So maging creative ka po, and kung nai-stress ka naman na sa nangyayari, is yun nga, laruin mo, maging playful ka sa sitwasyong pinagdadaanan mo. Okay po? And para naman po kay Ma'am Althea Guevara, so ang tanong mo po is paano mo malalaman na guardian angel yung kasama mo sa kwarto, na kung saan is lagi mong nararamdaman, lagi mong nararamdaman, although hindi mo nakikita pero nararamdaman mo na laging naandyan kasama mo at laging nagpaparamdam sa'yo tuwing ikaw ay mag-isa. So, mararamdaman mo po na guardian angel mo yun kasi mararamdaman mo na you are loved, okay? And yun nga, makakaramdam ka pa ng yung suddenly mag-change yung energy kasi nga mapapalitan ng happy energy, okay po? And yun, mararamdaman mo na parang may yung warm, yung feeling warm, okay? So, yun po, diyan malalaman mo, and maano mo yan sa instinct mo, sa intuition mo, na kapag naandyan yung guardian angel mo na nararamdaman mo, pwede mo po silang kausapin, pwede kang magtanong, and maging aware ka lang po sa mga senses mo or sa iyong intuition, kasi sa pamamagitan ng intuition or ng mga senses mo is dyan mo makikita yung kasagutan sa kung ano man yung tinatanong mo. Sometimes po kapag nagtanong tayo sa ating guardian angel is suddenly or ura-urada is sinasagot agad nila. Pero yung minsan naman, yung ibang sagot is you have to wait. Okay po? And kailangan maging aware ka. Okay po, Ma'am Althea? And I hope po na I hope po na magkaroon ka ng realization na yung, di ba sabi mo kasi is nararamdaman mo na feeling mag-isa ka, and yung parang yung sa sobrang anxiety mo is yung nararamdaman mo na hindi ka nauunawaan ng
mga ibang individual, even yung family mo. Pero alam ko po na pinaparamdam sa iyo ng iyong guardian angel na hindi ka talaga nag-iisa. Never kang naging alone dahil laging naandyan ang iyong guardian angel, ang iyong ancestors, ang iyong spirit guides na tinutulungan ka, ginagabayan ka. Alam ko po na guided ka. Kasi sabi mo nga noon pa is marami ka ng mga nararamdaman, marami ka ng mayroon ka pang nakita dati, sabi mo. And alam ko po guided ka. Kaya lang dahil doon sa sakit na naramdaman mo is parang hindi ko masabi kung parang naging sarado ba yung puso mo or yun yung sabi mo na nagkaroon ka ng issue about sa trust dahil doon sa nangyaring hindi magandang experiences mo. Pero mayroon pa akong i-share sa inyo na may nabasa ako about doon sa pagmamahal, na kung yung pagmamahal mo na yun is hindi pinahalagahan ng tao na minahal mo, hindi mo kasalanan yun. Okay, hindi mo kasalanan yun at hindi rin nasayang yung pagmamahal mo na yun. Bakit po? Kasi yung pagmamahal mo na yun na ibinigay mo doon sa individual na yun is magbabounce back yun sa'yo. Ibig sabihin, yung pagmamahal na ibinigay mo na yun, darating ang panahon o darating ang tamang panahon na yung pagmamahal mo na yun is babalik yun sa'yo. Okay po? So kaya yung anuman yung pagmamahal na yun na binigay mo na hindi pinahalagahan nung iba is wag mo pong isipin na nasayang yung pagmamahal mo dahil yun nga po is magbabounce back yun sa'yo. And yung pagmamahal mo na yun is makakatanggap kayo ng mas pa doon sa pagmamahal na binigay mo. Okay po? So share ko lang po sa inyo, nabasa ko po yun. And yun po, I hope na ma-realize mo na never ka talagang naging alone. Kasi laging naandyan yung spirit guides mo, yung iyong guardian angel, yung iyong ancestors, tinutulungan ka upang malampasan mo yung pagsubok na pinagdadaanan mo. Okay po? And para naman po kay Mama Jocelyn ba? Na sinasabi mo po na napanaginipan mo si Mama Mary and kaya lang nakita mo is kalahati lang ba or hati, okay? Naputol ba or hati. So yun yung sabi niyo po. So Mama Mary is para po sa akin kasi pagdating kay Mama Mary is nagbigay siya ng unconditional love, ng true love, ng kindness. So, yun po ang when it comes or pagdating kay Mama Mary, yun yung ni Mama Mary, siya yung nagbibigay ng unconditional love, ng true love and kindness. Okay po? So, maaaring ito po is about sa iyong awakening, sa iyong ibig sabihin sa transformation na mangyayari sa buhay mo or awakening about sa iyong spiritual beliefs. So, ibig sabihin po is maaaring mayroon kang paniniwala na or old beliefs, lumang paniniwala na until now is pinapaniwalaan mo pa. Okay po? Yung mga paniniwalang na ipamana sa'yo na until now is ginagawa mo. So, ngayon po kasi na nasa spirituality ka na, is kailangan tulungan mo yung sarili mo to discover kung ano yung mga dapat mong matutunan. Okay po? And yun nga po is sumisimbolo ito ng malalim na connection mo sa ating Creator and yung understanding mo about sa iyong faith. So, ibig sabihin is about po ito sa inyong paniniwala. Okay po? Sa inyong belief. So, para po sa akin is yun nga, kung mayroon kang old beliefs na pinapaniwalaan until now, so kailangan is kasi sa akin kasi yung kauna-unahang sinabi sa akin ng aking guides na yung mga old beliefs is kailangan iwaksi ko yun. Kasi nga,
now na nasa spirituality tayo is nagdi-discover tayo ng yung connection natin sa divine, okay? And yung understanding, yung paniniwala mo about sa beliefs mo, okay? So yun po yun pagkakaintindi ko doon sa panaginip mo. And sabi mo hati yung rebulto. So yun nga, maaaring kailangan i-let go mo na yung mga old beliefs na yon, okay po? And sa iba-ibang kultura, pinapaniwalaan na kapag nakita sa panaginip yung broken statue or ito nga yung naputol or nahati, pinapaniwalaan po ito sa iba't ibang kultura na ito ay bad luck and misfortune, kumbaga. So para sa akin po ay kung mayroon kang halimbawa, kung mayroon kang sama ng loob or mayroon kang galit sa isang individual, is kailangan i-let go mo na po yun. And kailangan mo nang kalimutan yun, yung galit, yung sama ng loob. And yun po ang para sa akin yun yung ibig sabihin nung nakita mo na hati yung rebulto, is kailangan i-let go mo na yung mga bagay na dapat mong i-let go. Kasi once na nasa spirituality ka na, tinuturuan po tayo na magmahal ng buo, na maging totoo tayo sa sarili natin. And yun po is magmahal tayo ng buo, maging totoo tayo sa ating sarili. And the more na nag-grow tayo sa ating spirituality, the more na nakikilala natin ang ating sarili, and the more na we become like our creator, okay po? So lahat po yan is nag-uumpisa dito sa ating puso. So kaya kailangan kapag mayroon kayong mga galit or sama ng loob, is unti-unti po tulungan nyo ang sarili nyo na yung galit, yung sama ng loob, yung yung mga hindi magagandang katangian natin is unti-unti tulungan natin ang ating sarili na mapalitan ng pagmamahal ang lahat ng iyon. Okay po? So I hope na nasagot ko po ng maayos ang inyong mga tanong. And yun po. Thank you for watching. God bless and I love you. Okay, lovely soul. Bye-bye. I love you.